Guys, welcome pa rin dito sa aking channel. And today's vlog, isang loan app na kung saan pwede tayong umutang hanggang 20,000 pesos. May update kasi ito at kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, I think nabanggit ko na rin doon. Pero ngayon nga dahil may mga nagre-request pa rin at may mga nagme-message sa akin, siguro hindi nila napanood yung mga previous vlog ko at natabunan na rin. Kaya ginawan ko ulit ng panibagong videos nga yung loan app na ito. So ito kasi pwedeng umutang hanggang 20,000 pesos gamit lamang ang isang valid government ID at kahit wala tayong trabaho, basta sa tingin mo meron kang pinagkukuhaan ng extra source of income mo at kaya mong bayaran yung loan mo, ay pwede kang mag-try na umutang sa loan app na ito. So by the way nga, itong Cash Express, yung gusto ko lang na i-share sa inyo, ay update nga ito na kung saan kapag umutang ka sa kanila at sa dulo ng loan application mo, hindi mo gusto yung mga charges nila or kung sakali pinadala nila yung loan proceeds sa'yo at hindi mo nagustuhan yung mga charges nila, pwede mong isauli kung magkano yung amount na natanggap mo within 24 hours. Wala pong extra charges yan. Kung magkano lang talaga yung natanggap mo, kailangan mong isauli within 24 hours. Wala kang mga extra na babayaran. Ito ngang Cash Express ay pwedeng umutang daw hanggang 10,000 pesos. Sa first time na umutang dito ay hanggang 10,000 pesos yung pwedeng mautang, pero kapag reloaner ka, ay pwedeng umutang hanggang 20,000 pesos at hanggang 30,000 pesos yung bagong update nila. At nag-offer nga din ito ng 0% interest for the first 7 days. Pero syempre, pag lumampas na, nagkakaroon na rin talaga yan ng mga interest at ng charges. Okay. At Cash Express is fast, easy, and convenient. So, quick approval nga ito. 5 to 15 minutes, malalaman mo agad kung approve or declined ang loan application mo at isang valid government ID nga lang yung requirements. Pero disclaimer lang mga ka-interview, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo ba or hindi itong Cash Express. So, getting the loan is easy. Syempre, una, kailangan lang natin mag-register, mag-create ng profile nga dito sa Cash Express and fill out the application form. Number 2, get verified. So, syempre, nandyan yung pag-upload natin ng isang valid government ID, may facial verification, and then once approved, money is transferred instantly to your bank. Okay? Kung ano yung bank na ilagay mo, kung saan mo nga gustong matanggap yung loan proceeds. Pag nalagay mo nga natin yung ating valid mobile number, may matatanggap ulit tayo na one-time password nga. So, ilagay mo nga lang dyan. And, eto pa, bago natin ituloy, itong Cash Express, meron kayong pwedeng matawagan kung sakali na may mga katanungan kayo. So, ayan, meron silang Globe number, meron ding landline, at meron din silang email address. And then, for follow-up on application, pwede kayong mag-message nga dito sa verification@cashexpress.ph. At meron din silang customer support email. Ito nga, customer support at Cash Express. Enter your data as appears in your ID documents. Yung kompletong pangalan natin, additional details, if you have any current loan. So, syempre, wala. So, dito sa Cash Express, pwede yung matanggap yung loan proceeds via e-wallets. So, pwede sa GCash. May mga nagtatanong sa akin, like, Miss Yana, bakit parang bank account lang yung option? So, dito naman ay hindi. Pwede rin sa e-wallets, as you can see here naman. So, pwede via GCash. At ito, meron pang selfie verification. Itapat mo nga lang yung cellphone sa iyong mukha at i-follow mo ulit yung instruction. Then, kung mapapansin nyo, unsuccessful yung validation ko. Kung hindi maganda or medyo madilim kung saan ka nag-selfie, aba talaga hindi magpo-proceed yung loan application mo. So, make sure na malinaw yung paligid, maliwalas, diba? Wala kang eyeglasses or hindi ka naka-hats. And after nun, nag-okay naman na yung facial verification ko. So, ito, kailangan yung makapag-upload nga ng isang valid government ID. At ito yung mga ID na tinatanggap. Pwede yung national ID, driver's license, passport, postal ID, PRC ID, SSS, and then yung UMID ID. Eto na nga, kapag first time natin na manghiram dito, hanggang 10,000 pesos lang. At kapag first time mo na mag-loan dito sa Cash Express, nag-o-offer sila ng 7 to 14 days na payment terms. Kasi yung ibang mga loan app, diba, parang 6 days, 7 days lang talaga yung ino-offer na payment terms. Pero dito sa Cash Express ay
14 days or 7 days hanggang 14 days agad-agad yung ino-offer nila kahit first time natin na utangan. So, medyo okay na rin. Mas mahaba yung payment terms niya hanggang 14 days, lalong-lalo nga kung first time na manghiram. Pero kapag reloaner ka na or matagal ka nang umutang dito sa Cash Express, nag-o-offer sila ng mas mahaba pa na payment terms. So, yun naman yung maganda sa kanila kasi hindi lang 7 days, hindi lang 10 days, hindi lang 14 days. Kapag reloaner ka nga sa kanila, mas mahaba yung terms na ino-offer. Okay, so interest rate per day nga 1.99 per day or 1.39% per day. Pero ayun nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung decision kung uutang pa rin ba kayo dito. Sa 10,000 pesos, 14 days nga yung terms na in-offer sa akin, 14 days, at payment schedules. Medyo matagal ko kasi na trinay na umutang nga dito sa Cash Express. Bali, ipakita ko lang ulit sa inyo. Apply tayo ng November 29, 2025 last year. And then, doon sa 3,000 pesos na utangin ko, 3,446 pesos, meron itong processing fee lang na 500. SMS, info, and electronic, 150. Kung sakali na 10,000 pesos yung utangin ko, eto may mga charge breakdown sila or payment schedule. And then, eto mga ka-interview, yung gusto ko lang na ipakita sa inyo, itong nakalagay sa agreement. Like, by clicking the sign button, I agree with the conditions set in the loan agreement and the possible change in the approved loan amount after the verification procedure. I understand that I will automatically receive the approved loan amount to my provided bank or e-wallet account immediately after approval of my loan application. So, kailangan yung basahin talaga itong mga fine prints nila ha, bago tayo mag-proceed. Or kahit saan naman kayo utang, kailangan yung laging binabasa yung mga privacy policy, yung mga fine prints nga, para 'di ba may idea kayo, no? So like ito, sabi niya, I can cancel the loan application by transferring the received loan amount back to Cash Express within 24 hours from being credited to my account. I accept the approved loan amount if I fail to return the money to Cash Express within 24 hours only if the approved limit is less than the requested one. Dito nga mga ka-interview, kung sakali na sinend nila sa'yo yung pera or natanggap mo na or pinadala na ni Cash Express yung approved loan amount, at pagdating sa'yo, parang sa tingin mo, bakit parang iba ata or mali? Hindi mo nagustuhan yung mga charges or kung ano man yung terms na in-offer nga nitong Cash Express, pwede mong isauli yung pera within 24 hours, exact amount na wala pong additional fees. Okay? Kung ano lang yung natanggap mo, pwede mong isauli sa kanila at wala kang extra na babayaran. So, yun yung nakita ko na itong Cash Express lang ang bukod tangi na may ganon na pwedeng isauli yung natanggap mo na pera kung hindi mo nagustuhan yung mga yung mga charges nila or kung ano man yung hindi mo nagustuhan, pwede mong isauli within 24 hours. So, yun yung nakita ko nga na nagustuhan ko dito sa Cash Express na wala pa yung ibang mga loan apps. Kahit yung mga alam natin or kilalang loan app na legit, wala silang ganon. Wala silang ganito na pwedeng isauli yung pera kung sakali na hindi mo nagustuhan yung pinadala sa'yo. Diba? Pwede mong isauli within 24 hours. So, itong Cash Express nga lang yung ganon. So, ito na nga. Meron silang signing a loan agreement like principal amount nga ay 10,000 pesos. Merong loan terms in days 182. The number of payment 13. Interest period 14 days, finance and charges 500, non-finance charges 150, percentage of finance 1.99% per day, at yung interest rate for the second or subsequent payment period 1.99 per day. So meron silang sample computation na nilagay dito. Kunwari sa November 29, 2025 ay ito yung mga babayaran natin. Merong remaining principal nga na 10,000 pesos. Ang minimal payment ay 3,446 and the next payment ay December 13, 2025 na remaining principal 9,990. So may principal compensation na 1,998 at minimal payment 4,781.
At sa December 27 hanggang January 10, makikita nyo yung sample computation sa mga mga gustong mag-try dito sa Cash Express. So ganun lang kadali, and ayun nga, within 24 hours, kung hindi mo nagustuhan yung loan process na pinadala sa'yo, pwede mong isauli yung exact amount na natanggap mo. Wala pong extra charges yon. Okay? So, yan lang. Gusto ko lang na i-share ulit sa inyo kasi may mga nagbe-message pa nga sa akin na nakakakita daw nung mga short videos ko. Kaya nagtatanong sila. So, ginawan ko ulit ito ng panibagong videos. Pero disclaimer nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo ito. At wala akong kinalaman sa anumang desisyon na gagawin nyo. It's either utangan nyo or hindi. So, yun nga lang, in terms of charges niya, kung i-compare talaga natin sa bangko or i-compare natin sa bangko itong Cash Express, syempre, mas mataas pa rin talaga yung mga charges nitong Cash Express compared sa bank loan. Pero yun nga, dito sa Cash Express, wala talagang requirements. Isang valid government ID lang. Okay, so yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated ka nga sa mga susunod na videos natin. Yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!